Magandang araw Pilipinas! Narito ang mga mainit na balita sa ating bayan. Sa wakas, hawak na ang ebidensya at nasa Senado na ang mga mapagpanggap na senador na may black propaganda. Bistado na. Isang makabuluhang hakbang ang isinagawa upang tukuyin at ilantad ang mga peking impormasyon na ikinakalat laban sa ilang mga opisyal ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, isang komite sa Senado ang naglalabas ng mga dokumento at iba pang uri ng ebidensya na magpapatunay sa mga aligasyon ng black propaganda na ginagawa ng ilang mga senador. Ayon sa ulat, ang mga nasabing ebidensya ay nagpapakita ng planadong pagpapakalat ng maling balita upang sirain ang reputasyon ng ilang mga kasamahan nila sa lehislatura. Patuloy na iniimbestigahan ang mga detalye ng kaso at inaasahan ang mahigpit na pagtatanong sa mga susunod na sesyon. Samantala, nananawagan naman ang sambayanan para sa patas at walang kinikilingang paglilitis sa mga magaganap sa Senado. Ani nila mahalaga na malaman ng publiko ang katotohanan at mapanagot ang mga nasa likod ng ganitong mga gawain. Abangan ang mga susunod na kabanata sa Senado at alamin kung sinong nga ba talaga ang tunay na nasa likod ng mga black propaganda. Ito ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. During the last hearing, she did mention na siya po ay a love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Leal. Senwin, wala po akong idea po doon sa birth certificate ko po na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, andun na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ikaw, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Diba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas ng my statement mo kasi you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Tapos panay sabi mo na buntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Umalis na yung nanay mo. Hindi, lumilitaw dito. Nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayora ka eh. Oh, he didn't ask that? I don't believe you. Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan sa bahay. But you're not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Sabi ko nga, tumatakbo ka, nasa public office ka, diba? So, in your case, hindi niyo pinag-usapan. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, Ma'am, Madam Chair, sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you're willing. This is voluntary though, and hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang, para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Okay.
Is that fair enough? Okay, last na naman po, Madam Chair, and then I'll give it back to you. Yes, Madam Chair, Senator. siguro I would like this committee to invite the mayor, the previous mayor. Sino ba yung mayor na kaibigan mo na nag-endorso sa'yo? I want it to come from you. Ang former mayor po, si Mayor John Feliciano po. John Feliciano. So, Madam Chair, invite natin si John Feliciano kasi base doon sa mga sinasabi ni John Feliciano sa publiko when he endorsed her to be his successor. Sabi niya, is a good friend, etc., etc. So, maraming alam si Mayor kasi hindi naman siguro endorse ni Mayor itong si Ma'am Alice Go kung hindi niya talaga ito sapat na kilala. So, maybe the previous mayor, the ex-mayor can shed light about who really Mayor Alice Go is. Salamat, Madam Chair. I'll give it back to you for later. Salamat, Sen. Rafi. As the Chair mentioned earlier, para sa susunod na hearing, iimbitahin nga natin yung kumadrona na nagpanganak kay Mayor. Yung mga tanong tungkol sa sinong tumanggap ng late registration, maitatanong na natin ngayong araw dahil nandirito ang LCR ng Tarlac. Imbitahin din sa susunod na pagdinig yung chair sa barangay na nagbigay ng permit para sa farm, si Mayor Feliciano nga. Ang BIR, ang BIR nandito na rin. Ang mga naging suki ni Mayor Alice nung siya'y nagnenegosyo sa piggery nila, and then yung mga tauhan sa farm. So we will invite those additional One more, resource Madam persons, Chair. Sen. Rafi. One more. Yes, Sen. Rafi? Yes, I wouldn't believe you kung sasabihin mo naman sa amin dito na wala kang file ng mga empleyado mo sa farm at hindi mo kilala ni isa sa kanila on a first name basis lang. I wouldn't believe that. Kasi ako, ilan ang tao ko? I have 75 people working, di ba, sa akin, sa public service shows ko and all. I know each and every one of them, their names and all. Pero pag sabihin mo hindi mo kilala, then again, pagtatawa ng naman. Madam Chair, yung marriage certificate siguro ng father niya at saka na mother niya, pwede rin siguro natin hingin sa civil register kung meron tayong kopya. Kasi sinabi rito na married Married yung father niya at mother niya, maliban na lang kung kinasal sila sa China. Sa palagay mo, natanong mo ba, ano bang tawag mo? Papa, tatay, ano bang tawag mo sa father? Anong tawag mo? Sen. Rafi, ang tawag ko po, Papa. Papa. Opo. Okay. Natanong mo ba sa papa mo saan sila kinasal? O sa China ba o sa Pilipinas? Sen. Rafi, ayoko po kasi hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay Okay. po namin. Sige. Gawa po na ayoko pong sisihin yung tatay Okay, ko. sige. I understand. And how I wish po na I have a perfect family. Kaso Okay. nga lang po, ganun po yung nangyari. Yes, ma'am. So, Madam Chair, siguro hingin natin sa PSA yung marriage certificate. Kasi dalawang beses kinasal yung supposedly mother niya at father niya. So, pull out natin. Baka makakuha tayo mga important information doon sa marriage certificate ng both parents niya. Malayo yung Pero- sagot niya. Sorry, Madam Chair. Malayo yung sagot Yes, niya. Sen. Rafi. Yun na nga po. Paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa tatlong birth certificates ninyong tatlong magkakapatid na kinonfirm ni tatay mo na sina Sheila at Siemen Lialguo ay mga kapatid nyo, pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. At date din ng kasal ng magulang ni Sheila Lialgo na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Leal, pero hindi date ng marriage ng magulang ni Siemen Lialgo. Na pareho ding sina Angelito Guo at Amelia Leal ang magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yun iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ayoko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Madam Chair, pwede makasingit ulit. Alright, Sen. Rafi. Okay, ito lang, Mayor, sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Leal. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Kwento ba yun sa iyo ng papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng Hindi tatay ko po. disclose. Okay, so lumilitaw dito, amo, yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutusan, pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay.
Kasi married, sabi rito eh. Married sila. Your Honor, as much as possible pa na ayaw ko po sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, siyempre tatanungin mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo. Paano nangyari? Your Honor, hindi ko... Ang sinasabi ko lang po kasi, it will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal ko Kumbaga, no, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigay ng mga information about you, about their lives. Kasi paulit-ulit mo sinasabi sa hearing na ito, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas mo na kawawa ka, na galing ka from humble beginning and nagsikap ka, yumaman ka, etc. Hindi. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung papa mo? And then, again, sinabi ko na to for the nth time, and hindi ka interested na si papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na, bakit kaya ito si papa sinungaling? Bakit kaya si papa ay magsalita? Siyempre, usyusohin mo yan. Papa, sinasabi mo, kasambahay si mama. O, pero kasal pala kayo ni mama. Papa, 2 beses kayo kinasal ni papa. Ay, papa, 2 beses kayo kinasal ni mama. Bakit? And yet, you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple you should have asked, but you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayong, madam, po. wag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Sen. Rafi, just Thank you, to, ma'am. at this point, acknowledge the presence of the Senate President Pro Tempore, Sen. Jinggoy Estrada. Salamat sa pagdalo. Sana maintindihan mo, Mayor Go. Kasi ang ginagawa mo, nililihis mo eh. Kumukuha ka ng simpatiya sa publiko eh. Kasi that's what the public really wanted to hear, na yung mga sad story, yung mga fairy tales, mga teleserye, gusto mong pumunta doon eh. Pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Huwag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to get more information about who you really are. Because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your teeth. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Base po doon sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Madam Chair, pwede Yes, Sen. Rafi. Kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this? Wala kang partner dito. Sarili mo ito. Ikaw nagmamayar dito. Nakarehisto sa iyo lahat to. Your Honor, yung dump truck po, nabenta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... I'm just asking you. Sa akin po. Sa iyo to. Binili mo ito, sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo ito. Okay. Yeah. Kasi, dito kasi sa yung income tax as mayor, hindi kaya mong bumili
nitong mga dump truck at helicopter? Kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Tama? Okay. Apa. So, siguro, doon sa business mo, nakadeklara to. So, magkano sweldo mo doon sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na ma-justify itong malaking amount na sabi mo, wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nanggaling to? Siyempre, sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na pinagkakitaan mo? Meron ba? Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3. Makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, and Rafi. This is a Actually, lot of nandito money ang by the BIR. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong ninyo. BIR, meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento pertaining to this na she was able to acquire all these expensive vehicles and of course helicopter? Attorney Tibayan, or yes, please. Good morning po. Yes, we can request that, Madam Chair. If we may lang po, since it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po. So Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ang trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, BIR, pwede ba tayo pwede natin makita yung income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya doon sa kanyang embroidery na para magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano-ano pang mga luho or mga helicopters? Attorney Tibayan? Including po yung father niya, yung tax returns ng father niya. Well, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that a factory? Yes po, Your Honor. Anong pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Opo. Okay. Ilan ang empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po doon eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para Yung makapag-put up. tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po yung mabinibigay ng pera sa iyo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalization, di ba nakapagbigay siya kaya ka nakapagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po, ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then po, binibigyan po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Those unti-unting money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundar ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundar ka ng negosyo, dapat masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But that has to be declared BIR, di ba? So anybody, anything na pera na pumasok sa iyo at yung perang yon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan? Attorney? Yes po, basta may income po na re-receive, no? Even if at the end of the day, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Salamat, Sen. Rafi. The committee actually already made that request at in a few minutes, meron po akong impormasyon tungkol Thank you, Madam sa Chair.
tinatanong nating marriage certificate na yan. Pero at this point, Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema no? You did not prepare your birth certificate, pero di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. At lumalabas po sa pagtatanong po namin, matatanong talaga, akala ko ba nawala yung nanay ninyo? Parang matagal naman yung relasyon nila nung tatay nyo. 3 ang anak. At by the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview, no? Na napanood naming lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po, lumaki po ako sa farm. Salamat yun muna, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. So sige, para lang tapusin na natin yung kwento dyan sa marriage certificate na yan. At ito po yung malala, Mayor. Nung pina-check ko po, wala pong record ng kasal. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist. Itong dalawang taong ito, na according to the documentary evidence have 3 children, but according to you, Mayor, have only 1 child, apparently don't even exist. So, hindi ko maklaro, lumalabo po yung kwentong buhay ninyo. Next question, ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino, o Filipino-Chinese? Final answer please dahil itong lahat na 3 sagot ay nasabi nyo na sa iba't ibang pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Fujian. So, tama yung lumalabas sa social media na taga Fujian sila. Okay? So, ayan, mga social media posts. At babalikan ko yung Fujian mamaya, okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po And the Chinese national cannot have 2 citizenships. Yes. Wala po silang dual citizenship. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya? So, naintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Your Honor, yung tatay ko po ay Chinese passport holder. At siguro po, Your Honor, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!